Amen. Praise the Lord. Tayo po'y darako na po sa pinakamalagang bahagi ng ating banal na programa na kung saan ang pagkikinig at pag-aaral ng Word of God na dadali sa atin nating beloved ordained preacher, beloved brother Boy Caloya. Amen. Purihin po ang ating pinakamamahalang Panginoon. God bless you po sa ating beloved MC, beloved brother Paulo. At ang pinakamataas sa pagsamba, pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, karangalan at kadakilaan ay para sa ating dakilang Diyos na ating pinaglilingkuran ng ating pinakamamahalang Panginoon Kristo. Patuloy po natin inaalala mga hindi malilimutang aral ng ating beloved Pastor Evangelist Weldy Estrada Almeida at beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida. Nagpapaabot po kami ng taus-pusong pagbati sa mga beloved children, the Almeida family, mga apo, mga manugang ng ating beloved Pastor, at gayon din sa lahat ng ating mga webcast viewers, Luzon, Visayas, Mindanao, sa lahat po ng ating mga minamahal, mga manggagawa, mga co-preachers natin at sa ibayong dagat, mga kapatiran natin sa iba't ibang panig ng mundo, at sa lahat po ng mga patuloy na sumusubaybay sa ating pong banal na gawain. Ay hindi po maminamahal, manalangin po muna tayo pang isang pa. Tayo po ay bigyan ng pangunawa ng ating dakilang Diyos sa kanyang mga banal na salita. Manalangin po tayo mga minamahal. Opo, dakilang pagpala po naming Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Minsan pa malapang kami po humingi ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang, sa aming mga kamalian, malapang patawarin mo po kami, dinisin mo po ang aming mga puso. Gawin mo kaming karapat dapat magdala na yung banal at sagradong salita. Kayo kung maglagay ng mga salita mo sa aking bibig. Panginoon, at dalangin po namin lahat ng mga nabibigay ng mga prayer request, may mga taglay na karamdaman. Kabagan mo po sila na bago matapos ang banal na programa, makamtan na po nila ang talang kahilingan, Panginoon. At aming sinasaway lahat ng gawa ng kalaban, demons of unbelief and doubts, demons of hindrances, we bind the power of darkness in Jesus' name. Hallelujah. Amen and amen. Purihin po ang ating pinakamamahal po maminamahal, kahit ibuksan natin ang dalawang pambungan na talata sa Psalms 34 verse 18 and verse 19. Dito po sa aklat ng mga awit, Kabanatay 34, ang talatay 18 hanggang 19. Sabi po dito sa 18, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Sa 19, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng Panginoon sa lahat. Amen. Amen. Maminamal ang ating pong pagsaaya, pamagatan po natin 4 steps for handling prostration. Ang 4 na paraan, maminamal, upang harapin ang mga kabiguan o yung tinatawag na pagkasipayo. Alam niyo, maminamal, sa paglilingkod po sa ating mahal na Panginoon, tandaan po natin, hindi po laging rosas. Minsan mararanasan po natin ang tinatawag po na prostration. Ang mga kabiguan, mga kahirapan, mga pagsubok. Sapagkat maminamahal, hindi po tayo makarating sa langit, maminamahal, kundi po tayo makararanas ng mga ganitong mga pagsubok, mga ganitong mga tinatawag na kabiguan. Kasi maminamahal, ito po yung mahuhubog po sa atin. Maminamal, para tayo po ay maging karapat-dapat sa langit. Kaya nga, nabasa po natin, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso at inililigtas ang mga may pagsisising diwa. Ibig sabihin, habang tayo po'y dumaranas ng tinatawag na kabiguan, mga pagkasipayo, lalo po tayong napapalapit sa ating mahal na Panginoon. Kasi nagtitiwala po tayo sa Kanya. Sabi, ang Panginoon ay malapit sa kanila na may bagbag na puso. At ang sabi, marami ang kadalamhatian ng matuwid, ngunit inililigtas ng ating mahal na Panginoon. Kahit anong dumating sa atin, maminamang kadalamhatian, tandaan po natin, mga minamahal, nandyan po ang Diyos. Tayo po ay ng tulungan ng ating dakilang Diyos kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya. Amen. Kaya nga, mga minamahal, bago tayo magtanong sa Diyos at bago natin sisihin ang Diyos, kapag dumarating po sa atin yung tinatawag na prostration, ito yung tinatawag na kabiguan, dumarating pa yung mga pagsubok, na minamahal, sabi nga, ask yourself, did I cause it? Ito ba ay bunga ng ating kasalanan? Tanungin muna natin yung ating sarili kapag tayo po ay mayroon pong mga pagsubok, mayroon po tayong mga karamdaman, kapag tayo po ay dumaranas ng tinatawag na pagkasipayo, yung mga pagsubok na yan, tanungin muna natin ang ating sarili. Then sabi po ng Galatians chapter 6 verse 7 and 8,
Sabi rito, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Ibig sabihin, mga minamahal, ay ang tanungin po muna natin yung ating sarili kasi nga, hindi mangyayari sa atin ang isang bagay, maliban kung tayo po sinusubukan ng Diyos, hindi mangyayari ang isang bagay kung hindi po natin ito mga minamahal ginawa. Ibig sabihin, minsan nagiging bunga lang po yan ng ating itinanim, bunga lang ng ating masamang ginawa. Amen. Kasi minsan, minamahal, nakakalimutan natin na tayo po yung mga mananampalataya, nakagagawa tayo ng hindi kalugod-lugod sa ating mahal na Panginoon. Basahin po natin Galatia 6:7-8. Dito po sa aklat ng Galatia, kabanata po 6, ang kabanatang 6, talatang 7 hanggang 8. Huwag kayong padaya, ang Diyos ay hindi na pabibiro, sapagkat ang lahat na iasik ng tao ay siya namang aanihin niya. Sa 8, sapagkat ang naghahasik sa kanyang sariling laman ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Datapot ang naghahasik sa espiritu ay sa espiritu mag-aani ng buhay na walang hanggan. Amen. Amen. Yan po, maminamahal ang sinasabi ko sa inyo. At sabi ng banal na kasulatan, maminamahal, huwag tayong padaya. Ang Diyos ay hindi napapabiro. Minsan, dumaranas po tayo ng tinatawag na pagsubok, mga kabiguan, mga tinatawag na pagkasipayo, sapagkat minsan bunga pala ng ating itinanim. Sabi nga ng Biblia, be not deceived, God is not mocked. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Sabi ng banal na kasulatan, ano man ang ating itinanim, ito po'y ating aanihin. Sapagkat ang nag-aasik ng kanyang sariling laman, ay sa laman mag-aani ng kasiraan. Dapat ang nag-aasik sa espiritu, ay sa espiritu, mag-aani ng buhay na walang hanggan. Meron kasi mga mananampalataya, maminaman, na kapag dumarating po yung mga resulta ng kanyang paglilingkod sa Diyos, dumarating ng mga pagsubok, yung iba maminamal, naghahanap ng masisisi. Naghahanap sila ng masisisi, maminamal, hindi nila iniisip na sila yung mga mananampalataya at lahat ng bagay na nangyayari sa atin, ito'y kapahintulutan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Dalawa lang yan, maminamal, minsan kaya pinahintulot ng Diyos na nangyari ang bagay na ito sapagkat minsan may mga bagay po tayong nagawa na kinakailangan nating paluin ng mahal na Panginoon. Dahil sabi ng Biblia, pinapalo niya ang kanyang mga tinatanggap na mga anak. Amen. Sabi nga ng banal na kasulatan, mga minamahal, kung mababasa niyo po ang Jeremias 30 verse 15, sabi rito mga minamahal, ang karamdaman po bunga ng kasalanan. Minsan nagtatanong tayo bakit tayo may sakit. Minsan nagtatanong tayo bakit nangyari sa atin ang mga bagay na ito. Sabi ng Biblia, mga minamahal, ang karamdaman po ay bunga ng kasalanan. Amen. Mababasa po natin sa Jeremias 30 verse 15 at mababasa rin po natin ito pangalawang talata dito sa Exodo 15 talatang 26. Mababasa po natin yan. Ay hindi basahin po natin yung dalawang talata. Dito po sa aklat po ng Jeremias, kabanatang 30, talatang 15. Sabi dito, bakit ka umihiyaw nang dahil sa iyong sakit? Ang iyong hirap ay walang agamutan dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan, sapagat ang iyong mga kasalanan ay dumami. Aking ginawa ang mga bagay na ito sa iyo. Dito sa Exodo chapter 15 verse 26. At sinabi kong iyong didinggin ng buong sikap ang tinig ng Panginoong Diyos at iyong gagawin ang matuwid sa kanyang mga mata at iyong didinggin ang kanyang mga utos at iyong gaganapin ang lahat ng mga palatuntunan ay wala akong ilalagay na karamdaman sa iyo na gaya ng inilagay ko sa mga Ehipsyo sapagat ako ang Panginoon na nagpapagaling sa iyo. Amen. Amen. Yan po, maminamalang buong katapatan na sinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon na kung tayo po ay, sabi rito, lumalakad ng matuwid sa kanyang paningin. Dinidinig natin ang kanyang mga utos at ginaganap natin ang kanyang mga palatuntunan. Walang karamdamang sasapit sa atin, maminamahal. Sabi ng Biblia, sapagkat ang ating Diyos ay nagpapagaling. Amen. Pero sinabi po rito, narito, ako'y magdadala ng kagalingan at sabi ng Jeremias 30:15, bakit ka umiyaw dahil sa iyong sakit at sa iyong hirap ay walang kagamutan dahil sa kalakhan ng iyong kasamaan, sapagkat ang iyong kasalanan
ay dumami aking ginawa mga bagay na ito sa iyo. Amen. Ibig sabihin ng karamdaman po, bunga ng kasalanan. Pero ang mahal na Panginoon, maminamalaya, sabi nga ng Biblia, kapag tayo po ay pinaalalanan ng mahal na Panginoon, meron din nakalaang kagamutan. Kapag tayo humingi ng kapatawaran sa ating dakilang Diyos, meron din siyang nakalaan na kapatawaran. Eh kung tayo po ay may karamdaman, meron din nakalaan na kagalingan. Sabi rito sa Jeremias 33 verse 6, kahit ibasahin natin ang 33 verse 6. Dito sa Jeremias, Kabanatang 33, talatang 6, narito, ako'y magdadala ng kagalingan at kagamutan, gagamutin sila at ako'y maghahayag. Ako'y maghahayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Amen. Amen. Yan po, maminamalang tapat na sinabi ng ating malapang kung tayo po ay magpapakumbaba. Amen. Kung tayo po maminamalay aamin ang ating mga pagkukulang, ang ating mga kamalian, sabi, magdadala siya ng kagalingan at kagamutan. Aking gagamutin sila at ako'y magayag sa kanila ng di kawasang kapayapaan at katotohanan. Maliban lang kung tayo po'y naganap ng masisisi, mga minamahal ng ating mga ginawang kasalanan.